Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girl, Kitty Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night po sa mga ready na matulog. Pero hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay magbabagong topic na naman po tayo. Pero syempre, something naman na connected sa health, of course, kasi health and lifestyle tayo. So, syempre, nutrition pa rin po ang pinakamagandang topic. Dahil po, lahat po sa atin dito ay puro lahat busy at we are living a very stressful life. Kung minsan po ay napapabayaan po natin yung mga kinakain natin, hindi tayo aware kung ano po ang ating mga kinakain. So, samahan niyo po ako at saka si G. Samahan niyo kaming dalawa para po maglalakbay na naman tayo tungkol sa 29 nutrition tips for better health and longevity. Ito po ang ating topic ngayon. No? Ito po ay galing po sa Medical News Today. So, hindi ito akin ha, hindi ito aking ginawa. Hindi ito aking article, pero syempre sa internet po tayo kukuha para mas madalian na po. Hindi na po ako magsusulat. Alright, so good nutrition is a critical part of health and development. Ayun, di ba? Alam naman natin yan na critical talaga ang pagiging ang nutrisyon, ang good nutrition sa ating buhay. According to the World Health Organization or WHO, better nutrition is related to improved health at all ages, a lower risk of diseases, and longevity. So, syempre, pag maganda po ang iyong nutrisyon, okay, simply shows na inaalagaan mo po yung katawan mo, so, mas malaki ang chance na ikaw po ay magiging healthy at tatagal po ang ating mga buhay. People can find it difficult or confusing to navigate the amount of nutrition information now available. So marami po ang mga articles dyan na nakakalat sa internet or sa mga personal vlogs or kung ano-ano lang dyan na nakakalat po. At syempre, kung minsan po, hindi na po natin alam kung saan po talaga ang totoo at saan po yung hindi. O diba? Kasi iba-iba naman yung gumagawa. Okay? And meron po silang iba't ibang mga point of views. Okay, so ang article na ito na ating i-lecture is more about science-based po ito. So hindi po ito gawa-gawa lang, may mga may mga sariling proof po ito. Hindi ito gawa-gawa lang ng isipan ng tao. Okay? So ito po ay makakatulong para sa atin para magiging healthy po ang lifestyle natin. So nutritional tips for diet. Ano po yung magandang mga tips para sa pagkain sa diet? So, number one po, kailangan po meron tayong protein sa every meal natin. As much as possible, di ba? May tinuruan, may ginawa tayong book, di pala book, yung My Healthy Eating Plate Guide na pinakita natin last time, which is the 30% vegetables and 20% fruits on the left side, and 30% dark grains and 20% proteins on the right side. So, which means na kailangan po tayo somewhere around 20 to let's say 20 to 15% na proteins. Kailangan talaga may mga proteins tayo sa ating pinggan o sa ating plato. Okay? So including some proteins with every meal can help balance blood sugar. So para po ay mabalanse po ang ating sugar level, siyempre ay kailangan talaga merong protina sa ating plato. Some studies suggest higher protein diets can be beneficial for type 2 diabetes. Okay? So, meron mga studies. Pero sa atin, kailangan na po talaga natin maging well-balanced ang meal natin. 30-20, 30-20. So, sa mga hindi po nakasubaybay po ay meron tayong mga previews ng mga lectures dyan. Ang dami na po ng lectures natin kasi araw-araw yun. Kalahating taon na po tayo nagle-lecture. So, which means that 6 times, let's say,
30. So, meron tayong mga 180 episodes na, mga masters. So, hindi na po 180 kasi previously, before that, meron na po tayong mga lectures, pero hindi random lang yun. Pero ito, naging naging more precise tayo kasi may mga topics na po tayo everyday. Noon po, kung ano-ano lang po yung nasagi sa isip ko, yun lang po talaga ang aking i-discuss. Right, so other research indicates balancing blood sugar can support weight management. O pag nabalanse mo po ang iyong blood sugar, ay hindi din mahirap na magbawas ng timbang. Di ba? And of course, ating heart, cardiovascular health ay mapapanatiling mas healthy po siya. Again, ulitin ko lang po marami pong research na nag-i-indicate na pag binalance mo, na balance po yung inyong blood sugar, ay mas support natin or mas ma-maintain po natin ang ating weight. Okay? Or mayroon tayong weight management. And then, ang ating cardiovascular health. Alright, so yun po ng pinaka-first is always include proteins with every meal. Number 2 po, ano po ang number 2 na makakatulong po para po tayo ay mas lalong tumagal sa mundo at magiging healthy. Number 2 po is eat oily fish. Kumain tayo ng mga isda na oily. Okay, according to research, mga masters and mga ka-G, omega-3 fatty acids in oily fish are essential for cell signaling, gene expression, and brain and eye development. So, kailangan natin ng mga oily na mga fish. Okay, so maganda yung mga oily na mga fish. Kasi yung oil po nila, yung fish oil, is really good for the heart. Okay, some studies indicate that omega-3 fatty acids can reduce the risk of cardiovascular disease. Okay, so pag meron tayong omega-3 fatty acids, ay mas lesser ang chance natin na magkakaroon ng cardiovascular diseases like stroke, cardiac arrest, or mga arrhythmias, at kung ano-ano pa dyan. Diba? Na related po sa heart. Other research suggests the anti-inflammatory properties of omega-3 may effectively manage the early stage of degenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's disease. Ayun po, at dahil po sa mga matatagpuan po sa oily fish, okay, so meron sila, kung yun ang kinakain mo palagi or mas abundant yung pagkain mo ng mga oily na mga fish, ay makakatulong po ito sa mga namamaga, sa pagmamaga ng ating mga buto-buto, ng ating mga tuhod, siko, kung ano man dyan, at ay anti-inflammatory po siya. Diba? So, at saka mas maganda po siya para ma-prevent po ang mga Alzheimer's at ang Parkinson's. Dahil po those are what we call the degenerative diseases. So, pag matanda na tayo, ay nagkakasira-sira po yung ating mga nerves, yung ating mga cells. So, yun po sila ang mga resulta, yung mga degenerative, mga health problems. Number 3 po, mga masters. Number 3, kumain po tayo ng whole grains. Whole grains po, mga masters. Okay? So, according sa American Health Association or AHA, AHA, kulang na po mag-AS para maging AHAS. Okay? According sa AHA, American Heart Association. Okay? So, recommended people eat whole grains rather than refined grains. Ayan po mga masters, meron tayong kailangan kainin. Instead po tayo ay ma-addict sa kakakain ng mga tinapay, ng mga made of white flour or yung mga tinapay na refined na talaga. Yan pong iwasan natin. Okay? Ang ating mas maganda ang pipiliin po natin ay yung mga dark grains. Marami po ang mga dark grains like brown rice, mga bulgur, cornmeal, o multigrain breads, or whole cornmeal. Marami po ang mga iba't ibang klase ng whole grains. The darker
The darker, the better po, mga masters. Gin natin, no? Parang bite-bite talaga ng gin natin. O, diba? Alright, so these nutrients are essential for body functioning. That includes carrying oxygen. So, ayun, isa sa mga importante po yan. In the blood, carrying oxygen in the blood. So, kailangan po yan para po maging healthy ang ating sirkulasyon, ay yung oxygen po ay dumadaloy din po kasama ang ating healthy red blood cells. Okay? So, and regulating the immune system and balancing blood sugar. Yun po ang pinaka-purpose po ng whole grains or benefits. Instead na akala natin, dahil po grains po siya ay delikado na. So, hindi not all carbohydrates are bad, mga masters and mga ka-G. Alright, so hanggang dito lang muna tayo at tayo mag-proceed na naman ulit bukas sa ating premiere, sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. So, meron na tayong 3 na nabigay ngayong araw na ito. So, i-recap ko lang po ano po ang 3 mga tips para po ay tayo maging healthy. Number 1 is include protein in every meal. Number 2 is eat oily fish. And number 3 is eat whole grains. Ayun, mga masters. At maraming salamat po sa inyong full love and support sa bahay ni Master Worm. At kita-kits ulit tayo bukas para sa ating Bahay Kulitan Premier Marathon na mag-umpisa at alauna ng hapon. At kahapon po ay nagbahay Kulitan Premier Marathon din po tayo. At congratulations po sa lahat ng mga host at lahat po na nag-premier. And mamaya ay kita-kits tayo sa Team Puyaters at meron din silang premier promotion. Again, this is your one and only Master Worm and G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana. God is great. Yahoo!